Huwag po posisyon ng ganun. Dahil ba sa nakatuwad ako? Bigla tuloy nag-init ang mga pisngi ko. Eh hindi ko naman sinasadya, at wala akong balak na akitin siya o ano. Inaabot ko lang naman yung sapatos niya, siya tong bigla-bigla na lang nangyayakap. Sinundan ko na lang din siya sa baba. Gusto ko sana siyang lambingin dahil ayaw ko naman na umalis siyang may tampo sa akin, kaso kapag kasi nilambing ko siya, alam na alam ko na kung saan ang punta noon. Kaya magtiis na lang muna siya. Bunny, I need your help. Agad akong lumapit sa kanya at tinulungan siyang ayusin ang mga folders niya na nagkalat sa center table. Naaawa ako sa kanya. Wala pa kasi siyang matinong pahinga eh. Pagka-uwi namin kagabi galing Subic, umidlip lang siya saglit tapos tumapat na sa laptop niya. Pinapatulog ko na nga. Ayaw naman, ang tigas talaga ng ulo. Sa akin pa nga nagalit, wag ko raw siyang kulitin. May tatapusin pa raw siya, kakailanganin niya raw sa meeting sa Barcelona. Hindi rin tuloy ako masyadong nakatulog kasi inaantay ko siyang umakyat. Sigurado ako aantukan talaga to mamaya eh. Van. Napatingin ako sa kanya nang tawagin niya ako. Kasalukuyan niyang ipinapasok ang laptop niya sa loob ng bag. Bakit? Yung pangako mo, wag mong kalimutan. Hindi ako nakasagot kaagad. Anong pangako? Siguro yung sinabi ko sa kanya sa Subic na lalayuan ko na si Zian. Akala ko pa naman tapos na siya sa kakapaalala nun sa akin sa biyahe kagabi. Hindi pa rin pala. Palihim akong napangiti habang tuloy pa rin sa pag-aayos sa mga work folders niya. Oo nga. Lalayo ako kay Zian. You don't have to. What? Natigilan ako nang biglang tumaas ang boses niya. Bakit? Kunot noong tanong ko. That's not what I'm talking about. Then what? Hindi ko alam kung saan ako titingin. Ang likot ng mga mata ko. Namaywang siya at inikutan ako ng mata. Inis na yan, kasi hindi ko siya maintindihan. Lumapit siya sa akin at hinayla ako sa siko ko. Yung sinabi mo. Yung tsaka na lang, pag-uwi ko. Hindi ako nakapag-react kaagad sa sinabi niya. Ewan ko kung matatawa ako o ano eh. Akala ko pa naman kung ano na, yun lang pala. Tong si Allen, hindi pa nga nakakaalis, pag-uwi na agad ang iniisip. Tumanggo na lang ako bilang sagot sa sinabi niya. Bumalik na naman tuloy ang lungkot sa dibdib ko. I will miss this man, that's for sure. Parang maiksi lang ang isang linggo, pero para sa akin ang haba na nun. Hindi ako sanay. Wala akong katabi matulog. Wala akong kasabay kumain. Kung hayaan ko na lang kaya na malate siya sa flight niya. Para hindi na siya matuloy sa Barcelona, at dito na lang siya kasama ko. What are you thinking? Nabura lahat ng masasamang pinaplano ko sa utak ng iangat niya ang baba ko. Umiling lang ako para umiwas sa tanong niya. But he stared at me like he really wants to know what's running in my mind. Hinawakan ko ang magkabilang kamay niya. Allen, hindi ba talaga pwedeng sumama na lang ako sa'yo? Lakas loob na tanong ko. Nag-iwas siya ng tingin, pero hindi nakaligtas sa akin ang pagsasalubong ng mga kilay niya. I thought we've already talked about this, Vanessa. Uulit na naman ba tayo? Iritableng sagot niya. Yumuko ako, I know. But, I want to come with you. You can't come. Hindi nga ako makakapagtrabaho ng maayos kapag nandun ka. How many times do I have to tell you that? Baka malate lang ako palagi sa mga meetings ko. Do you know what I mean? Promise, hindi kita guguluhin. Hindi kita papagurin. Sok, ang kulit mo na naman, Vanessa. Paulit-ulit tayo. You stay here. I said I'll be back after a week. Just wait. Para akong batang napag-alitan. Narinig ko na naman yung naiinis na tono ng boses niya, ang ikli talaga ng pasensya niya pagdating sa akin. Kinagat ko ang ibabang labi ko, at umupo sa kalapit na sofa. Okay, halos pabulong na sagot ko. Pero pwede bang umuwi na lang muna ako sa amin? O sa inyo? Doon na lang ako maghihintay. Wala naman kasi akong kasama rito, eh. Lumapit naman siya sa akin. Hinaplos niya ang buhok ko, and to my surprise, he gently grabbed my arms and put them around his waist. Naramdaman ko ang matigas niyang six-pack sa ilalim ng kulay abo niyang polo shirt. Hindi ko napigil ang hindi mapangiti. Para tuloy mas lalo ko siyang ayaw na paalisan. I pulled him closer to me. Hahanap-hanapin ko ang mga ganitong paglalamang niya. Nakakainis naman kasi, bumabawi pa nga lang came sa isa't isa, tapos bigla naman siyang kinailangan ni Papa. Wrong timing. Dito ka na lang maghintay. Hindi naman ako mawawala ng matagal. I'll be back as soon as possible. Sundin mo ko. Gusto kong nandito ka sa bahay pag-uwi ko. Kalmado naman ang pagkakapaliwanag niya, pero hindi pa rin nawawala ang pagiging maotoridad ng pananalita niya. Tumanggaw-tango na lang ako. Ano pa nga bang magagawa ko? Ayaw niya akong isama. Kaya no choice, I will wait here until he comes back. Hinigpitan ko ang pagkakapulupot ng mga braso ko sa bewang niya, at pumikit ng madiin habang siya naman ay abala sa paglalaro sa dulo ng buhok ko. Ewan ko ba kung anong meron sa buhok ko, at yun ang palagi niyang pinag-iintirisan. Ganito ang ayos namin hanggang sa marinig na lang namin ang busina ng taxi mula sa labas. Sabay kaming napabitiw sa isa't isa. Nagmadali siyang umakyat sa itaas, samantalang ako naman ay kinuha na ang mga folders na inaayos ko kanina. Nauna na akong lumabas ng bahay. Binitbit ko ang laptop niya at mga folders. Ilang sandali lang ay sumunod na rin siya sa labas, hila-hila ang itim niyang malita. Pinanood ko lang siya habang inilalagay niya ang mga gamit niya sa compartment ng taxi. Nalungkot na naman ako. He's really leaving. Sinara na niya ang compartment at mabilis siyang lumapit sa tapat ko. Medyo madilim pa dahil hindi pa sumisikat ang araw kaya't hindi ko gaanong makita ang mukha niya. I'm leaving, paalam niya sa akin. Napangiti ako ng mapait.
Parang naiiyak ako. Mag-iingat ka doon. Don't forget to call me when you get there. Okay. Tipid na sagot niya. Akala ko nga papasok na siya sa loob ng taxi, pero nagulat ako nang bigla niyang hilain ang mukha ko at hinalikan niya ako sa noo. Pakiramdam ko bumalik ako sa pagiging teenager. Nag-init ang mga pisngi ko. Ang sarap sa pakiramdam. Ang tagal kong hinintay na gawin niya to. Ang tagal kong inasam na maramdaman ang halik niya sa noo ko bago siya umalis. Inatras niya ang mukha niya, pero hindi niya pa rin binibitiwan ang mga pisngi ko. Stay here, Vanessa. Bilin niya habang nakatitig sa akin. Don't you dare leave our house. Magagalit ako. I nodded like a child. At wag na wag kang makikipagkita sa gag-asterisk ng yun. Pag pinuntahan ka niya, wag mong papapasukin. Don't entertain strangers, Van. Or else. I know what to do, Allen. Don't worry, paniguro ko sa kanya at ngumiti. Huminga siya ng malalim. Good. Bumitiw na siya, at tiningnan niya ang kabuuan ko na parang may hinahanap siya sa akin. Where's your phone? Tanong niya. Agad ko namang kinapa ang bulsa ng PJ's letter ko para i-check kung dala ko ba ang bagong cellphone na binili niya sa akin kagabi. Here. Okay. Contact me if you need anything. Tumanggo ako at tipid na ngumiti. Tawagan mo rin ako, para hindi ako mag-aalala. Tatawag ako pag wala akong ginagawa. Ma'am Vanny. Ma'am, kumukulo na ho. Natauhan ako nang biglang kumatok si Ate Edith sa kwarto ko. Nilaipat ko ang tingin ko sa nakasarang pinto. Oo, ate. Bababa na ho ako. Sigaw ko para marinig niya ako ng malinaw mula sa loob ko. Inubos ko na ang buko juice ko na nakapatong sa pabilog na coffee table, at sinilip ang relos ko. Ang tagal ko rin pala dito sa loob ng kwarto ko. Sabi ko magbabasa lang ako ng magazine saglit, pero lumipad na naman ang isip ko. Bigla kong naalala yung mga pinag-usapan namin ni Allen bago siya umalis patungong Barcelona. Ang ayos-ayos ng usapan namin nun. Nangako siya sa akin. At umasa ako. Syempre asawa niya ako. Magtitiwala ako sa lahat ng sasabihin niya kahit mabigat sa loob ko. Kung alam ko lang talaga na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana siya tinanggihan noong mga oras na yon. I should have made love to him. Sana pumayag na lang ako. At pipilitin kong sabayan ang tibay ng stamina niya para makarami came, at mapagod siya, at malate siya sa flight niya, at tuluyan na siyang hindi matuloy sa Barcelona para hindi ako nalulungkot ng ganito. Nagpakawala ako ng 2 buntong hininga. Tinapik ko ang magkabilang pisngi ko para maalis ang mga bagay-bagay sa loob ng utak ko. Ayoko nang mag-isip. Napapagod na ako. Binitbit ko na ang baso ng juice ko, at bumaba na ako papunta sa kusina. Kumulo na ba, ate? Magiliw na tanong ko kay Ate Edith, na siyang katuwang ko sa pagluluto, habang isinusuot ang apron ko. Oh ho, ma'am. Kanina pa nga kumukulo. Baka nadurunch na yung baboy, biro nito. Napangiti naman ako. O sige na ate. Pakiabot na lang ho yung sibuyas at kamatis. Utos ko. I'm here at my parents' place. Umuwi na muna ako. Malapit na kasi akong mabaliw sa kahihintay at sa kaiiyak. It has been 2 weeks and 4 days, pero kahit anino ng asawa ko, wala pa rin. Sa totoo lang, nawawalan na ako ng pag-asa. Parang napapagod na ako sa kahihintay sa taong hindi ko naman alam kung may balak pa bang umuwi. Nakakalungkot isipin na hindi niya man lang talaga ako nagawang tawagan. I regularly check my email dahil baka doon niya pala ako kinokontak, pero wala talaga. Hindi ko na mabilang kung nakailang tawag na ako, at padala ng text messages sa kanya. Kahit isa, wala man lang akong natanggap na reply. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Kung buhay pa ba siya o ano. Isang gabi, hindi ko na lang namalayan na nag-e-empake na pala ako ng mga gamit ko. I just texted him, at nag-iwan din ako ng note sa fridge at sa kwarto namin para ipaalam na nandito lang ako sa bahay nila mama. Sigurado akong magagalit siya dahil umalis ako ng bahay. Pero kasalanan niya naman yun. Ayoko na doon. Nakakasira ng bait. Wala rin naman akong masyadong kasama rito sa bahay ng mga Perez. Ang mga maids lang. Si Papa kasi nasa Barcelona pa. Sumunod naman sa kanya si Mama a couple of days ago dahil mukhang makuklose na ata nila ang deal with their potential partners. Gusto ko sanang maging masaya para sa kanila, pero mas nangingibabaw ang lungkot ko. Pakiramdam ko kasi wala nang balak bumalik sa akin si Allen. Siguro iniwan na niya ako. Siguro na-realize niya na hindi niya talaga ako kayang patawarin sa kasalanan na nagawa ko noon. Ang sakit lang isipin. Kasi naghintay ako, at umasa ako. Sana sinabi niya na lang ng diretso sa mukha ko na ayaw na niya, para tapos na paghihirap ko. Ma'am, naaamoy ko na ang asim ng sinigang. Mukhang masarap ha. Nako, tiyak na maligaya na naman ang mga tiyan namin nito. Masayang biro sa akin ni Ate Edith habang tinitikman ko ang mainit na sabaw gamit ang sandok. Hindi ko alam kung talaga bang masarap ang amoy ng niluluto ko, o pinapasaya niya lang ako dahil alam niyang problemado ako. Ilang beses niya na rin kasi akong nahuhuli na umiiyak. Lahat na nga ng pagpapalusot na gawa ko na. Ikaw talaga ate, binobola mo na naman ako. Natatawang sagot ko. Hindi ako nambobola. Amoy pa lang, masarap na talaga, anito sabay kindat. Napangiti naman ako. Akin na nga't matikman para magkaalaman na, patuloy nito at kinuha ang sandok mula sa kamay ko. Pinanood ko lamang siya habang nakapikit na hinihipan at tinikman ang sabaw ng sinigang. Naku Ma'am Vanny. Walang duda. Mas masarap ka na sa aking magluto ngayon. Magiliw na saad nito. Natawa na lang ako. Talaga ate. Sige, ilagay na natin yung mga gulay para matapos na tayo. Nagugutom na rin kasi ako eh. Malapit ang loob ko kay Ate Edith. Siguro dahil halos siya na ang nag-alaga sa akin simula pagkabata.
May katandaan na ito, pero kung kumilos, parang batang-bata pa rin. Napakabibo. Ihahalo ko na sana ang mga gulay sa niluluto ko, pero napatigil ako dahil parang may tumatawag sa akin. Lumingon ako sa likuran at nakita si Rika, ang pamangkin ni Ate Edith na kasambahay rin nila Mama, nakara-rating lang at mukhang hindi mapakali. Bakit Rika? May tao ba sa labas? Kunot noong tanong ko. Para kasing nakakarinig ako ng tunog ng makina ng sasakyan. Meron ho. Nandito po ang asawa nyo. Kamaantek ko nang mabitawan ang hawak kong sandok at plato. Nanlaki ang mga mata ko, at halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Bigla ring nanginag ang mga kamay ko. Nang makabawi ako ay nilapag ko na muna sa mesa ang mga hawak ko at kumuha ako ng tubig sa ref at nagsalin sa baso. Parang nanuyo ata ang lalamunan ko. Sa wakas. Mabutit na isipan na rin niyang umuwi. Pero bakit sa halip na magalit ako dahil sa ginawa niyang hindi pag-uwi ng mahigit 2 linggo, parang nakakaramdam pa ako ng tuwa at excitement ngayong dumating na siya. Saglit kong inayos ang hitsura ko. Sinukli ko ang buhok ko gamit ang mga daliri ko, at hinubad ang suot kong apron. Ate, ikaw na munang bahala. Pakilagay na yung mga gulay. Pakisuyo ko kay Ate Edith, na agad naman itong sinunod. Humugot ako ng hininga at lumabas na ng bahay para salubungin ang asawa ko. This man has a lot of explaining to do. Naabutan ko siyang pinaparada ang isang kulay maroon na sasakyan sa garahe ng bahay namin. Ewan ko kung kanino o saan galing yung minamaneho niya. Siguro pinahatid niya lang galing sa kanila. Ayaw marahil mag-taxi. Bahagyang nakabukas ang bintana sa driver's area, kaya napansin ko kung paano niya mabilis na pinatay ang makina ng sasakyan nang makita niyang palapit na ako sa kinaroroonan niya. To be honest, gusto ko siyang ngitian at salubungin ng halik at yakap. Gusto kong umiyak sa bisig niya, mag-sorry dahil umalis ako ng bahay kahit na alam kong magagalit siya, at tanggapin ng buong buo ang kung anumang dahilan na sasabihin niya. Pero hindi ko gagawin ang mga yon. Not this time. Susundin ko kung anong sinasabi ng utak ko, masama ang loob ko. What happened? Bakit ngayon ka lang? Magkasunod na tanong ko nang makababa na siya ng sasakyan. Pinilit kong maging diretso ang pananalita ko, kahit na ang totoo ay parang nauubusan ako ng laway dahil naiiyak na naman ako. Naiiyak ako dahil gustong-gusto kong marinig ang paliwanag niya. Naiiyak ako kasi ang sama ng loob ko sa ginawa niya. Hindi niya naman ako sinagot. Parang wala nga siyang narinig. Sinasalubong niya ako pero nakapako naman ang tingin niya sa ibang direksyon. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Dahil ba guilty siya? Dudugtungan ko pa lang sana ang mga tanong ko, pero hindi ko na nagawa dahil bigla niya akong hinayla at sinubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Napapidyo ako sa paghinga. Ang init niya. She asterisk Tivani, don't tell me lalambot na kaagad ang puso mo. Nakayakap siya sa akin ng mahigpit na parabang hindi lamang mahigit 2 linggo, kundi 3 taon kaming hindi nagkita. Sunod kong naramdaman ang pagdampi ng labi niya sa itaas ng ulo ko, bago niya binaba ang bibig niya sa bandang tenga ko. I'm sorry. May inasikaso lang ako. Bulong nito. Napamura ako sa loob-loob ko. Hindi ko yata kayang tanggapin ang dahilan niya. Marahan kong itinulak ang dibdib niya para makawala mula sa pagkakayakap niya, at hindi ko napigil ang hindi mapairap. Kung kanina naiiyak ako, ngayon naiinis na ako. May inasikaso. Yun lang. I am expecting for a more definite, longer answer. Hindi sapat ang may inasikaso lang, para sa halos 3 linggong paghihintay ko. Tumingin ako sa ibang direksyon at ikanros ang mga braso ko. Wala na akong pakialam kung sitahin niya ako dahil nagmamaldita ako ngayon. Siya naman ang nagtulak sa akin na umasal ng ganito. Akala ko magiging katanggap-tanggap ang dahilan niya, pero mukhang mali ata ako. Come on, let's go home. Hihili na sana niya ako sa braso, pero umiwas ako. Binalik ko ang tingin ko sa kanya. Inaamin ko, ang talas ng tingin ko ngayon. Go home. Bakit niya iniba ang usapan? Hindi niya ba talaga ako bibigyan ng maganda-gandang eksplanasyon? Gusto niyang umuwi na Kim hindi pa nga kami nakakapag-usap ng maayos. Bakit hindi mo ako tinawagan? Diretsong tanong ko sa kanya. Inaasahan ko na masasagot niya ang tanong ko, yung matinong sagot, dahil napakadali lang naman nun, pero wala. Umiwas lang ito ng tingin, at nagkunot ng noo. You were gone for almost 3 weeks, Allen. Hindi naman yun ang sinabi mo sa akin. Sabi mo 1 linggo lang. Dugtong ko. Hindi ako titigil sa kakatanong sa kanya, hanggat hindi niya ako sinasagot ng matino. Pinag-alala mo ako ng sobra, alam mo ba yun? Muntik na kitang sundan sa Spain. Allen. Pagkuha ko sa atensyon niya dahil parang hindi naman siya nakikinig sa akin. Naiinis na talaga ako dahil sunod-sunod na ang tanong ko, pero ang tanging sinasagot niya lang sa akin ay ang paghinga-hinga niya ng malalalim. May mga pagkakataong namamaywang ito at tighten-gala na parabang naaalibadbaran siya sa mga pinagsasabi ko. Para siyang wala sa sarili. Hindi siya mapakali. Parang may iniisip siyang malalim. Hindi ko tuloy maiwasang hindi magduda. Allen. Pagtawag ko ulit sa kanya. Are you listening to me? Binaba niya naman ang tingin niya sa akin. Ang lalim ng titig niya pero hindi ako nagpatinag. I said I'm sorry. May inasikaso nga lang ako. Iritableng sagot nito sa akin. Nag-init ang sulok ng mga mata ko. Pakiramdam ko kahit na anong oras tutulo na ang mga luha ko. Bakit parang siya pa yata ang galit at mainit ang ulo? Hindi ba dapat ako, dahil ako ang pinaghintay niya rito? Ni ayaw man lang niyang sagutin ng maayos ang mga tanong ko. Anong gusto niya, hulaan ko na lang kung ano talagang nangyari sa kanya. Tumangala ako saglit at humugot ng lakas ng loob. What was it? Anong inasikaso mo? Nangunot ang noo niya, I just finished some stuff, Van.
Tiningnan ko muna siya bago ako nagsalita. Kumirot ang dibdib ko sa sinabi niya. Gaano ba kaimportante yung bagay na inasikaso niya para makalimutan niyang tawagan ako? Bakit kung magsalita siya parang napakagan ng kasalanan niya? Parang wala lang ah. Bakit hindi mo sinabi sa akin? You should have called me, Allen. I was worried. Pinipilit kong babaan ang boses ko, pero hindi ko na kaya. Napapasigaw na talaga ako sa inis. Bakit hindi ka man lang nag-text? Hindi mo man lang ako sinabihan na hindi ka pala kaagad makakauwi. Naghihintay ako. Halos mabaliw na ako dahil wala na akong balita sa'yo. I kept on calling and texting you. Natatanggap mo ba? Bakit hindi ka nagre-reply? And what's in mad? Enough Vanessa. SHT, I'm tired. Pagod ako sa biyahe. Can we just talk about this some other time? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Samugat sa akin ang inaste niya. Biglang nawala lahat ng emosyon sa mukha ko. Walang kurap ko lang siyang tinitigan. He did not look away. Nakipagtagisan siya ng matatalim na titig sa akin. Pero siya rin ang unang nag-iwas. Okay. Maybe I was nagging too much, siguro nga mainit ang ulo ko, at sunod-sunod ang pagtatanong ko sa kanya. Pero para sigawan niya ako at patahimikin gayong siya naman ang may kasalanan dito, that is depressing. Sinasaktan niya ko. Siya pa ang may ganang magalit. Siya pa ang may ganang uminit ang ulo. Ewan ko kung anong nangyayari sa kanya. O kung anong nangyari sa Spain. Hindi naman na siya ganito makitungo sa akin noong bago siya umalis. Akala ko okay na Kim. What happened now? Walang gana ko siyang tinalikuran. Hindi ko na namalaya na tuluyan na palang tumulo ang mga luha ko. Inis kong pinunasan ang mga yon. Ako na nga naagabyado, ako pa napag-alitan. Nakakasama ng loob. Ayaw niyang sagutin ng maayos ang mga tanong ko. Masyadong pa-play safe ang mga dahilan niya. Ayaw niya akong diretsuhin. Bahala siya. Napapagod na ko. Palayo na sana ako mula sa kanya, pero bigla niya akong hinigit sa bewang at niyakap ako mula sa likuran. Ramdam na ramdam ko ang init ng paghinga niya sa gilid ng leeg ko. Hinihintay ko siyang magsalita, pero nanatili lang siyang nakayakap sa akin at nakasiksik ang mukha sa leeg ko. Sok, heto na naman siya. Sa mga ganitong paglalamang niya, tumitiklop agad ako eh. Nakakainis. Nagagalit talaga ako sa kanya. Lalo na sa inasal niya sa akin kanina. Pero mukhang kabisado niya ang kahinaan ko. Konting yakap lang, bumibigay na ako. Sunod-sunod akong huminga ng malalim hanggang sa pakiramdam ko kumakalma na ako, at kahit papano'y nawawala na ang init ng ulo ko. Please. I want to know everything. Bakit ngayon ka lang umuwi? Halos pumiyok ako nang muli akong magtanong sa kanya. That was a single question. Pero sakop na nun lahat ng gusto kong malaman mula sa kanya. I want the full details. At hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman lahat. Hindi biro ang ginawa niya, at ang pinagdaanan ko. Tinakat niya ako ng sobra. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Parang hirap na hirap siyang sagutin ang tanong ko. I will explain everything, pero wag ngayon. Napasimangot na naman ako, bakit hindi pa ngayon? I'm tired, Van. Gusto ko na munang magpahinga. Let's go home. I want to sleep with you. Ma'am Vanny, luto na ay ako. Sorry who? Agad na napabitiw si Allen nang biglang dumungaw sa pintuan ng bahay si Ate Edith na tarantari namang napatago sa loob. Nahiya siguro dahil nakita niyang nakayakap sa akin ang asawa ko. Luto na ba, Ate Edith? Tanging tanong ko na lang. Oo ho ma'am. Ipaghahain ko na ho kayo ni sir. Tugon naman nito mula sa loob ng bahay. What's that? Nilinggan ko si Allen sa likuran ko. Nagluto ako ng sinigang. Dito na tayo kumain. Mamaya na tayo umuwi. Tumanggaw lang ito. Nauna na akong pumasok sa loob ng bahay. Tahimik lang siyang nakasunod sa akin. Kakakain mo lang. Magpatunaw ka muna. Sita ko sa kanya. Paano naman kasi, pagkapasok pa lang namin dito sa kwarto ko ay agad na niyang hinubad ang polo niya at sumalampak ng dapa sa kama. Hindi man lang ako kinibo. Parang walang narinig. Napailing-iling na lang ako. Nilapitan ko siya at sinilip ang mukha niya na nakaharap sa kabilang gilid. His eyes are closed. His lips, slightly opened. Nilapat ko ang likod ng kamay ko sa noo niya, pagkatapos sa leeg niya. Sinisinat kasi. Hindi man lang nagsasabi. Kaya pala mainit ang ulo at wala sa sarili kanina. May iniinda pala. Hindi ko pa nga malalaman na masama ang pakiramdam niya kung hindi pa naikwento sa akin ni Ate Edith na inutusan siya ni Allen na kumuha ng paracetamol. Eto kasing asawa ko, hindi nagsasalita sa akin. Masama na pala ang katawan. Ewan ko bakit hindi na lang siya sa akin nang hingi ng gamot. Nakakainis lang kasi may kasalanan siya sa akin, pero heto't ako pa rin ang nag-aasikaso sa kanya. Inunahan niya ako ng mga daing niya, nang sama ng pakiramdam niya. Tell me, paano ko siya magagawang awayin at hingan ng paliwanag ngayon? Hinang-hina siya. Pag nalaman to ni Layla sa sermona na naman ako nun, sabihin hindi ko na naman inisip ang sarili ko puro si Allen na lang kahit siya naman may kasalanan. Umupo ako sa paanan ng kama. Hinubad ko ang sapatos niya para makapagpahinga siya ng maayos. Mukhang napagod talaga siya dahil sa biyahe niya kaya nagkasinat. Kung sa bagay, ang layo nga naman kasi ng binyahe niya. Tapos galing pa siya sa bahay namin, bago siya pumunta rito. Siya pa ang nag-drive. Kanina habang kumakain, inalok ko siyang dito na lang muna magpalipas ng araw. Mamayang gabi na lang kayo umuwi, o kaya'y bukas ng umaga. Total wala naman ang mga parents ko rito. Nung una ayaw niyang pumayag. Ayaw niya raw dito. Gusto niya sa bahay namin. Sinabi ko ngang magpahinga na muna siya. Masama na nga pakiramdam gusto pang mag-drive agad pa uwi.
Hindi pa nga siya papayag kung hindi ko pa sinabing nahihilo ako at wala ako sa wisyong bumiyahe. Matapos kong habulin ang sapatos niya, ay tumayo na ako at pinulot ko naman yung polo niya na initsa niya lang sa sahig. Sinampay ko yun sa hanger para hindi magusot. Baka kasi suotin niya pa mamaya pag-uwi. Sinilip ko siya. Hindi man lang ito nagiba ng pwesto. Mukhang mahimbing na ang tulog. Ang bilis naman. Kinuha ko na lang mula sa coffee table yung magazine na binabasa ko kanina, at umupo sa couch na malapit sa pintuan ng kwarto. Sa palagay ko kasi hindi rin naman kami makakapag-usap ng maayos ni Allen dahil bagsak ito sa kama. Nakakalungkot kasi gusto ko na talaga siyang makausap. I want to hear his explanations. Pero wala naman siyang lakas na magsalita. Kahit kanina habang kumakain came, tipid ang mga sinasabi niya. Kung sa bagay, hindi naman talaga siya mahilig magsalita. Hindi siya makwento. Pagpapahingahin ko na lang siguro muna siya. Hihintayin kong gumanda na ang pakiramdam niya, at siya na mismo ang kumausap sa akin. Kahit na ang bigat-bigat ng loob ko dahil gustong-gusto kong malaman kung anong nangyari sa kanya at kung anong ginagawa niya sa Madrid. Malaking palaisipan talaga sa akin yun. Pero sige, I will let him rest for now dahil may sakit siya. Ang importante naman sa akin, umuwi na siya. At magkasama na ulit came. Napahinto ako sa pagbabasa ng magazine nang mapansin kong kumilo si Allen. Nagising ata. Nakatingin ito sa direksyon ko. Hindi ko nga alam kung gising na talaga siya o ano. Bahagya lang kasing nakadilat ang mga mata niya. Nakasiguro lang ako na gising na talaga siya nang bumangon ito mula sa pagkakahiga, at lulyugog-lagong naglakad palapit sa akin. Bit-bit-bit-bit niya pa yung pahabang unan ko. Tumabi siya sa akin sa couch. Nilapag ko naman ang hawak kong magazine sa katabing mesa dahil bigla niyang hinaga ang ulunan niya sa kandanggan ko. Hindi pa siya nakontento at inabot niya pa ang kanang kamay ko at ipinatong sa hubad niyang dibdib. Sus, naglalambing. Palibhasa may kasalanan. Itinuloy ko na lang ulit ang pagbabasa. Gamit ang libre kong kamay, nilipat ko sa susunod na pahina ang magazine na kasalukuyang nakabuklat sa ibabaw ng katabing mesa. Vanessa. Natigilan ako, pero hindi ako nagsalita. Sinilip ko lang siya. Nakabelang sa mukha ko ang mapunggay niyang mga mata na halatang galing sa tulog. I bought you something. It's in the car. Pahayag nito. Tipid lang akong tumango at binalik ang atensyon ko sa binabasa kong article sa magazine. Inis niya namang tinaboy ang kanang kamay ko na nakapatong sa dibdib niya, at padubog na tumagilid ng posisyon na katalikod na siya sa akin. Narinig ko pang ang bamantong hininga siya. Hindi na nakakagulat kung nainis siya sa inasal ko. Ang dating kasi dined mo ko siya, at wala akong interes sa binili niya para sa akin which is true. Wala naman talaga akong interes. Honestly, wala naman talaga akong pakialam kung mayroon siyang pasalubong sa akin o wala. Hindi naman yun ang gusto kong matanggap mula sa kanya. Sup. Pero martir nga ata talaga ako dahil hindi ko siya matiis. Ewan ko, hindi ko talaga kayang umiinit ang ulo niya sa akin. Tuluyan ko ng sinara ang binabasa kong magazine at sinimulan kong haplasan ang buhok niya. Hamaba na ito kumpara noong bago siya umalis. Lumagpas na ng kaunti sa tenga niya. Pero bumagay naman sa kanya. Mas lalong naging maamo ang hitsura niya. Patuloy lang ako sa paghaplos sa buhok niya hanggang sa maramdaman kong bumibigat na ang ulunan niya. Nakatulog na siguro ulit. I felt the muscles in his shoulders move. Hinaplos ko ang mga iyon para hindi siya tuluyang magising. He needs to rest para gumanda na ang pakiramdam niya. Sup. Kahit na pinasama niya ang loob ko dahil sa ginawa niya, hindi ko maitatangging na miss ko talaga siya. Gusto ko siyang yakapin ng matagal. Gusto ko siyang gisingin para bigyan ako ng atensyon dahil nangulila talaga ako sa kanya, kaso sigurado akong magagalit siya sa akin pag ginawa ko yun. Ayaw niyang ini-strobo siya sa pagtulog. Ngayon pang may sakit siya. Nakakainis. Gusto ko siyang magpahinga, pero parang ayaw ko naman kasi ngayon na nga lang siya umuwi, tapos ganito pa siya. I was about to kiss him on his head nang maramdaman kong nag-vibrate ang cellphone niya sa back pocket niya. Napatingin ako sa parteng iyon, at muling binalik ang tingin ko sa kanya. No. Hindi ko nagugustuhan ang pumapasok sa isip ko. Tiyak na magagalit siya kapag pinakialaman ko ang cellphone niya. Pero ewan ko, parang bigla akong kinutuban ng masama. Hindi naman ako dating ganito. May bahagi sa utak ko na nagsasabing kunin ko ang phone niya at alamin kung bakit ito nagvi-vibrate. Pinutol ko na ang pagdadalawang isip ko at dahan-dahan ko nang hinugot ang cellphone niya mula sa bulsa niya. Naririnig ko ang kabog ng dibdib ko. Kinakabahan ako sa ginagawa ko, pero bahala na. Nakailaw ang screen ng phone kaya naman mas madali kong nakita ang nakapop up na notification mula sa personal email account niya. Muli kong binalik ang tingin ko sa asawa ko. Mahimbing pa rin ang tulog nito, at mukhang hindi niya naman namalayan na kinuha ko ang phone niya. I know this is wrong. At hindi ko dapat binabasa ang mga emails niya, pero parang ang bigat lang talaga ng pakiramdam ko. The next thing I know, nabuksan ko na ang email at nakahain na sa harap ng mga mata ko ang laman ng mensahe. Hey Travis, you forgot your watch in my bathroom. Are you hungry? Umiling lang ako. Hindi ko siya nilingon kaya hindi ko alam kung nakatingin ba siya sa akin nang magtanong siya. Nakapako lang ang tingin ko sa bintana ng sasakyan. Sok, ikaw naman ba ang may sakit ngayon ha, Vanessa? Kahapon ka pa ganyan. Ano, hindi mo ba talaga ako kikibuan? Nilinggan ko na siya dahil narinig ko na yung inis na tono ng boses niya. Saglit siyang tumingin sa akin, pero umiwas din kaagad at muling ibinaling ang atensyon sa pagmamaneho. Bamantong hininga ako at muling tumingin sa bintana. Wala akong sakit. Okay lang ako, pagsisinungaling ko. Dahil ang totoo. Hindi naman talaga ako okay. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Parang nagpatong-patong na lahat.
Isang hamak na housewife lang naman ako, pero bakit parang mas marami pa ata akong pinuproblema kumpara sa mga babaeng nagtatrabaho sa labas? Hindi ko alam ang eksaktong nararamdaman ko, basta ang alam ko, hindi ako masaya. Una, hindi pa rin nagpapaliwanag ng matino sa akin ang asawa ko kahit na gumanda na ang pakiramdam niya. Pangalawa, hindi mawala sa isip ko yung email message na nabasa ko sa cellphone niya kahapon. Nawala talaga ako sa sarili kakaisip doon. Kahit kagabi habang nagsisiping kami, yun ang laman ng isip ko. Hindi ko tuloy masyadong naramdaman ang init ni Allen. Kahit na sobrang namiss ko siya, parang wala akong gana habang ginagawa namin yun. Hindi rin ako nakatulog ng maayos kahit na napagod ang katawan ko. Ngayon nga inaantok ako sa biyahe, pero kahit umidlip man lang hindi ko magawa. Ayaw tumahimik ng utak ko. Pakiramdam ko sa dami kong iniisip, hindi ko na alam kung saan ko pa isisingit ang pag-iyak. Ang sakit-sakit tuloy ng dibdib ko dahil hindi ko mailabas lahat. Isang araw siguro, sisibog na lang ako. The sender of the email called him Travis. Naisip ko, that person must be personally close to my husband para tawagin niya ito sa second name nito. Wala akong kakilalang tumatawag sa asawa ko ng Travis. As far as I know, ayaw niyang ang tinatawag siya sa pangalan na yon. Hindi ko alam kung bakit. Ang mga business partners niya Alan, ang tawag sa kanya. Kahit si Zian na matagal niyang naging kaibigan, Alan, din ang tawag sa kanya. Even his younger sister, Ellie, and his parents. Kaya nagtataka talaga ako kung sino yung nag-email sa kanya at tinawag siyang ganun. Hindi ko naman nakita kung sino yung sender. Kaya hindi ko alam kung galing ba sa babae yun o hindi. Wag naman sanang galing sa babae. Dahil hindi ko na alam kung saan ako pupulutin kung sakali. Kahit ngayon lang, gusto kong patunayan kay Leila na mali ang mga paratang niya sa asawa ko. Bukod sa walang signature sa email message, hindi ko nalaman kung sino yung sender dahil nahuli ako ni Allen. Nagising bigla. Nakatikim tuloy ako ng sermon. Wag ko raw basahin ang mga messages niya. Personal daw yun. Oo nga, alam kong mali naman talaga na pinakialaman ko ang cellphone niya. Pero bakit siya? Binabasa niya nga ang mga text sa phone ko eh. Nagagalit pa siya sa akin pag may nabasa siyang hindi maganda. Lalo na pag galing kay Zian. Hindi patas. Binaliwala ko na nga lang. Hindi na ako nagsalita. Ayaw ko kasing malaman niyang may nabasa at nalaman ako. Pinilit ko ngang kalimutan na lang yung email. Baka kasi mamaya wala lang yun. Baka masyado lang akong napa-paranoid kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Ayaw kong mag-conclude agad. Pero ewan ko, hindi talaga maalis sa utak ko. Hindi ako matahimik. Ang dami kong tanong. Ayaw ko siyang pagdudahan, pero hindi ko maiwasan eh. Those facts na hindi niya pag-uwi agad, yung hindi niya pagtawag, yung biglaan niyang pagpunta sa Madrid, yung mga pa-play safe niyang mga sagot sa akin, at yung email na nabasa ko nakakapagduda lahat. I'm weighing things out, pero may mali talaga. Hindi naman ako ganoon katen GA para hindi mahalatang may tinatago sa akin ang asawa ko. At yun ang nagpapalungkot sa akin ngayon. I could feel he's lying to me. Masakit sa akin yun. Vanessa. Natauhan ako't napatingin kay Allen. Diretso itong nakatitig sa mga mata ko parang mainit na naman ang ulo. Nagkunot ako ng noo. Bakit? Ayaw mong bumaba. Mas lalo namang kumunot ang noo ko. Hindi ko alam kung namimiloso po siya o ano eh. Bakit naman ako bababa? Tumingin ako sa paligid. Shitty. Paimpal akong napasapaw sa noo ko. Nandito na pala Kim sa tapat ng bahay namin. Hindi ko napansin. Sa kakaisip ko, hindi ko na namalayang nakauwi na pala Kim. Parang ang bilis naman ng biyahe Neyman. Tinanggal ko na ang seatbelt ko. Akmang bababa na ako ng sasakyan pero muli akong tinawag ng asawa ko. Tiningnan ko siya, pero hindi ako nagsalita. Buong biyahe mo kung hindi kinausap. Anito habang tinatanggal ang seatbelt niya. Seryoso ang tono ng pananalita niya yung tipong isang pabalang na sagot ko lang, tiyak magtatatalak na naman siya. Galit ka sa akin. Dagdag nito, at tumingin ng diretso sa akin. Napasandal na lang ulit ako sa upuan at tumingin sa harapan ko. Hindi ko siya tinitingnan. Di ba nagsorry na ko? Patuloy pa niya. Sabi ko nga may inasikaso lang ako. And about your question last night. Yes, oo, I went to Madrid. Emergency. May kinailangan akong tapusin. I'm sorry kung hindi kita nagawang sabihan. Uuwi naman kasi talaga ako pagkatapos nun. Oh, ano pang gusto mong malaman? Yung relo ko. Call me stupid pero hindi ko talaga alam kung nasaan. Baka naiwan ko sa hotel na pinagstayan ko. I don't know. Sinadya kong hindi magsalita. Bamantong hininga lang ako. At alam kong narinig niya yon. Sup, Vanessa. Pinapainit mo ulo ko. Talk to me. Shitty. Hinampis niya ang manibela. Pumikit ako ng madiin para itago ang pagkabigla ko. Ayan, nagsisimula na yung mapicon. Tumataas na ang boses kasi hindi ko siya kinikibo. Wala lang kasi talaga ako sa mood magsalita at makipag-usap. Ang dami kong iniisip. Tsaka hindi pa rin talaga ako kumbinsido sa mga dahilan niya. Parang may hinahanap akong sagot, ewan ko. Isang buntong hininga ulit ang pinakawalan ko. Okay na ko. Let's go. Pagan yaya ko. Hindi naman na siya nagsalita. Pero naririnig kong bumubulong-bulong siya. Tapos padubog niyang senaryo yung pinto pagkababa niya. Bad trip na naman yun. Vanessa. What's taking you so long? Buksan mo nga to. Agad akong lumingon sa kamakalabog na pinto habang ikinakabit ang kapares ng hikaw ko sa kabilang tenga ko. Sandali lang. Patapos na ako. Pasiga din na sagot ko. Ayaw na ayaw niya talaga kapag nagkakandado ako ng pinto. What's the point daw, kaming dalawa lang naman dito.
Kasi naman hindi pa ako tapos magayos. Parang hindi ako comfortable rito sa suot ko. I'm wearing a peach-colored lace dress na 4 inches above the knees ang ikli. Hapit na hapit pa kaya bulag lang ang hindi makakakita sa kurbo ng katawan ko. Ito yung pasalubong sa akin ni Allen galing Madrid. Maganda, bumagay sa kutis ko ang kulay. Napaka-sophisticated din ng beadwork sa may bandang balikat. At walang dot ang mamahalin ang tel ang ginamit. Hindi makati sa balat tulad ng ibang mga lace dresses. Ang kaso, masyadong sexy. Agaw pansin ang dibdib, bewang at pangupo ko. Konting tuwad ko lang ata makikitaan na ako. Ewan ko kung anong pumasok sa utak ng asawa ko at ito ang napili niya. The last time I checked, ayaw nitong nagsusuot ako ng mga damit na halos makita na ang kaluluwa ko. Pero inaamin ko, nagustuhan ko ang bigay niya. May taste siya. Ito ang unang beses na binigyan niya ako ng damit. Dati kasi, kapag may out of the country trips siya, wala siyang binibili para sa akin. Kahit nga keychain na may pangalan ng bansang pinuntahan niya. Wala. Humarap lang ulit ako sa salamin. Inayos ko ang pagkakasuot ko ng kwintas na regalo niya sa akin, at tuluyan na akong lumabas ng kwarto bitbit ang bag ko. Sigurado kasi akong naiinip na ang asawa ko kahihintay sa akin sa ibaba. Yes, we're going out. Inalok niya ako kanina na sa labas na lamang kumain. At saka gusto niya raw bumili ng bagong relo. Ako raw ang pumili. Ayaw ko nga sanang sumama. Tinatamad kasi akong umalis ng bahay. Kakagaling nga lang naman sa biyahe kanina. Tapos ngayon, aalis na naman. Pero sa bandang huli, tumiklap din naman ako. Pag-asawa ko ang kausap ko, wala akong ibang pwedeng isagot kung di eyes. Pag tumanggi ako, alam ko na kung anong mangyayari sa akin. Tsaka pinili ko na rin pumayag na lang. Baka mamaya makapagpaliwanag na siya ng maayos sa akin. Naabutan ko siyang nanonood ng TV sa may sala. Halatang naiinip na ito dahil nakasahod na ang baba niya sa isang kamay niya, at nangunguyakoy na ang binti niya. Sinadya kong lakasan ang mga yabag ko pababa sa hagdan para makuha ko ang atensyon niya. Agad niya namang pinatay ang TV nang mapansin niyang nakababa na ako. Tumayo ito at bahagyang lumapit sa akin. Huling-huli ko ang half smirk niya habang nakatitig siya sa dibdib ko. Hapit nga kasi tong suot ko. Pilyo talaga. Don't you think this is too revealing? Nahihiya pang tanong ko nang tumigil ako sa harapan niya. Hindi naman siya agad kumibo. Tiningnan niya ang kabuuan ko mula ulo hanggang paa. Nahiya tuloy ako bigla. No. I think it looks perfect on you. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Nagsalubong ang mga kilay niya. Nagustuhan. Ang tanging nasagot ko. Good. Now, let's go. Gagabihin na tayo. Ang tagal-tagal mong magayos. Sus. May kasama pang sita. Napairap na lang ako. Buti na lang hindi niya nakita kasi nakatalikod na siya. Sa Bonifacio High Street namin napagpasyahan na pumunta. Sa Ayala Triangle nga dapat para raw malapit-lapit, kaso umayaw ako. Ayaw ko doon. May hindi magandang alaala ako doon came huling nagkausap ni Zian. Ayokong maalala. Kaya sa High Street na lang, kahit na parang nagsayang lang came ng gasolina dahil sa tagig na kami nanggaling kanina, tapos dito rin pala ang bagsak namin ngayon. Si Allen kasi, sana kanina niya pang umaga naisip na kumain sa labas para dumiretso na lang came rito. Hindi na came umuwi. Napapagod ako sa biyahe ng biyahe. Papasok na sana kami sa isang sikat na Italian restaurant nang biglang napatigil si Allen sa paglalakad. Napatigil din tuloy ako dahil hawak-hawak niya ang kamay ko. Tiningnan ko siya. Nanlalaki ang mga mata nito na para bang nakakita ito ng multo. Nagtaka naman ako kaya tiningnan ko rin kung saan siya nakatingin. Nahadjap ng mga mata ko ang dalawang matatangkad na babae na palabas na sa restaurant na dapat ay papasukan namin. The one is wearing a loose pink top and a bandage skirt, while the other one is wearing a simply white dress na tinornuhan ng thin, gold belt. Laking pagtataka ko nang mapatigil din ang mga ito nang makita Kim. Oh, my God. The girl in white dress exclaimed in surprise. Travis! Travis! Nakaramdam ako ng kuryente sa dibdib ko. Siningkit ko ang mga mata ko para mas makita ng maayos ang hitsura ng babae. Hindi ko siya pinaligtas sa mapanuring tingin ko. Marami ba silang tumatawag ng Travis sa asawa ko? Is that the name my husband is using now? Hindi ko yata alam. Huli na yata ako sa balita. Parang nakakaamoy ako ng hindi maganda. Wow! Kasalukuyan kong pinagmamasdan ang poster ng babae nang bigla ulit itong mag-react. Binalik ko ang tingin ko sa mukha niya. I didn't expect we would see each other again this soon. So how was your flight? Dagdag nito habang humahakbang papalapit sa kinatatayuan namin. Napaka-friendly ng boses niya. Halatang sanay ito sa pakikipag-usap. Muli kong tiningnan si Allen. Pinapakiramdaman ko kung sisigot siya o ano. Sinilip niya ako, pero umiwas rin nang makita niyang nakatitig ako sa kanya. He then cleared his throat. Fine. So, you're here. Yes. Fresh from Madrid. Mabilis na sagot naman noong babae, at mahinhin na tumawa. Madrid. My hand turned into a fist. Gusto ko atang matawa sa bagay na biglang pumasok sa utak ko. Come on, Allen. Wag mong sabihin. And what brought you here? Casual na tanong ulit ng asawa ko. Tinanggal ko na ang tingin ko sa kanya. Nilipat ko ulit sa babaeng kausap niya. Para lang akong sira na nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Ni hindi man lang ako nagawang ipakilala ng asawa ko. To visit you. Pabirong sagot ng babae. Gigil kong ipinikit ang mga mata ko. Pinipigilan kong huminga ng mabibigat, pero hindi ko mapigilan. Pakiramdam ko umakyat lahat ng dugo ko sa utak ko. To visit him. Wow ha. Alam ba niya na may asawa na ang kaharap niya?
Joke lang, Travis. Agad na bawi naman nito. I could already feel my palms sweating. Ganito ako kapag tensyonado. Naiirita ako. Sino ba kasi to? She keeps calling my husband Travis. Ako nga Alan, lang ang tawag ko eh. What's with them? The way she talks to my husband, they seem so close to each other. Well, may kailangan lang akong puntahan na set design studio na nakabase sa QC, patuloy pa nito. At saka para magbakasyon na rin. And oh wait, have you received my email? Gulat akong napamulat mula sa pagkakapikit. Kinunutin ko siya ng noo, pero hindi niya naman napansin, dahil obviously, tutok siya sa presensya ng asawa ko. Email. What email? Nagtatakang tanong naman ni Allen. Yan. Tama. Gusto ko ring malaman kung anong email ang pinagsasabi niya. Sa oras na tumama ang kutob ko, ewan ko. Baka makasample ako. I knew it. Hindi ko pala talaga na-send, dismayadong pahayag nito. Well anyway. I said na iwan mo yung relo mo sa bathroom ng unit ko. I'll just return it to you some other time. Hindi ko kasi dala ngayon, iniwan ko sa hotel. Nanginag ang kanang kamay ko. Ang balak kong manampal, she asterisk T parang hindi ko na magawa. Unti-unti akong nilalamon ng inis. Gusto kong magmura. Ang sakit ng dibdib ko ngayon, parang nahihirapan akong huminga. Nilinggan ko si Allen, sinaman ko siya ng tingin. Pero hindi niya magawang lumingon pabalik sa akin. Hindi pala alam kung saan naiwan ha. O ngayon, alam niya na. Naiwan niya sa unit ng babaeng to. Tan asterisk ina. Hindi sa marumi ang isip ko, pero shitty. Anong ginagawa ng asawa ko sa bahay niya? Oh, wait, siya ba? Napalunok ako nang biglang tumingin sa akin yung babae. Kahit na naiiyak na ako sa sama ng loob, ay pinilit ko pa ring pakitaan siya ng isang maaliwalas na hitsura. Pansin ko ang pagkamangha sa mukha nito nang harapin niya ako. Parang tuwang-tuwa siyang makita ako ngayon, samantalang kanina parang hindi ako nag-e-exist sa kanilang dalawa ng asawa ko. Is she your wife? Muling tanong nito kay Allen nang hindi tinatanggal ang tingin sa akin. Why yes. She's Vanessa. Wow. So it's true. You really are beautiful. Puri nito sa akin. Kaya naman pala baliw na baliw itong si Travis eh. Right, Travis. At komandat pa ito sa asawa ko. Naningkit ang mga mata ko. Bigla niya namang inabot sa akin ang kaliwang kamay niya. Nakipag-shake hands na lang din ako at tipid ng umiti, para naman hindi niya masabing bastos ako. It's nice to finally meet you, Vanessa. By the way, I'm Lauren. That shoots straight to my heart. Baon na baon. Gusto kong umiyak at magwala right at this moment, pero kailangan kong pigilan. Ayokong magmukhang mahina at kaiya-hiya sa paningin nila. Lauren. Hindi ko mapigil ang hindi mapamura sa loob-loob ko. Who would forget that name? She is my husband ex, for Christ's sake. Kaya pala pamilyar ang mukha niya sa akin. Kanina ko pa inaalala kung saan ko nga ba siya nakita, pero hindi ko maisip. Ngayon ko lang naalalang nakita ko na pala siya sa litrato noong hindi pa ako kasal kay Allen habang nag-aaral pa lang ako. I remember I asked help from Layla to stalk her, to give me details about her and my now husband. Marami-rami rin ang nalaman ko tungkol sa kanya noon, pero hindi ko nagawang makita siya ng personal. Inaamin ko, she's more beautiful in person. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi ikumpara ang sarili ko sa kanya. She's an inch taller than me kahit na naka-heels na ako at naka-flats lang siya. Her legs are long and fair. Her waist, quite thinner than mine. And she has this captivating smile halatang palangiti ito. Hindi katulad ko. Binawi ko na ang kamay ko na kapit niya, dahil ayaw kong maramdaman niya na nanginginig ako sa galit. Oh and look, Travis. She is wearing the dress we bought in Madrid. Bulalas nito. Gumuhit ang kirot sa dibdib ko. Sisabog na talaga ako. Binalik niya ang galit na galit niyang tingin sa akin. Bagay na bagay sa'yo Vanessa, I swear. Ako ang pumili niyan. Eto kasing si Travis, walang taste. Hindi makapili. Dagdag pa niya. I gritted my teeth at binaling ko ang tingin ko sa ibang direksyon. Hindi ko na siya kayang tingnan. Baka hindi ko mapigilan at haborin ko na tong damit na suot ko at ay sabsob sa mukha niya. Mabait ako kung sa mabait, pero wag niya akong gaguhin. Tuwang-tuwa pa siya na siya ang pumili ng damit na ipinasalubong sa akin ni Allen. Seriously, hindi ba siya marunong makaramdam? Lauren. Sorry but we have to go now. My wife is hungry. Bigla namang sabad ng asawa ko. Hindi ko siya nilinggan nang magsalita siya. Ayoko. Oh, okay. No problem. Mabilis na sagot ng ex niya. We have to go na rin naman. We're actually going to meet someone. So yeah. Bye you too. Enjoy your dinner, magiliw na palong pa nito sa amin at lumakad na paalis kasama ng isang babaeng hindi niya man lang nagawang ipakilala. At sa gitna pa talaga namin ni Allen sila dumaan. Nang sa tingin ko ay nakalayo na sa amin si Lauren, tiningnan ko ang asawa ko na kasalukuyan pa rin nasa tabi ko. Sinaman ko siya ng tingin. Pero mukhang baliwala lang sa kanya. Let's go inside. Dumarami na ang tao sa loob. Casual na alok nito sa akin, na para bang walang nangyari. Lalong kumulo ang dugo ko. Hahawakan niya pa nga sana ang kamay ko para siguro alalayan ako papasok sa restaurant, pero mabilis akong umiwas. Ayoko na. Uuwi na ko. Gigil na sabi ko. Inirapan ko pa siya at nagsimulang maglakad ng mabilis palayo sa kanya. Gag asterisk siya. Ginagawa niya talaga akong bobo. TSK. Vanessa. Come back here. Narinig kong pagtawag niya pero hindi ko siya nilinggan. Anong inaakala niya? Na okay lang sa akin ang nangyari, na hindi ako magagalit. Natutuloy pa rin akong kumain kasama siya.
Bakit? Anong tingin niya sa akin? Walang pakiramdam. Ilang beses niya akong tinatawag habang nakasunod siya sa akin. Alam kong maaabutan niya ako kung maglalakad lang ako kaya tumakbo na ako habang pinupunasan ko ang mga luha kong walang tigil sa pagtulo. Hindi ko na kayang pigilan eh. Kanina ko pa talaga gustong umiyak at magwala. At ngayon nga bumuhos na. Tang asterisk na. Tagos yung ginawa niya. How stupid could I be? Bakit nga ba hindi ko naisip na posibleng pumasok sa eksena ang ex niya? That Lauren. Akala ko okay na kaming mag-asawa. But he lied to me. Kung hindi pa namin nakita ang babaeng yon, hindi ko pa malalaman lahat ng sagot sa tanong ko. Hindi ko na mapigilan ang mga hikbi ko. Nakakahiya dahil pinagtitinginan ako ng mga nakakasalubong ko. Pero wala na akong pakialam. Halos marating ko na ang dulo ng high street. Hinang-hina akong umupo malapit sa isang water fountain. Hindi ko na kayang tumakbo pa. Baka mag-collapse na ako. Nang lalabo na kasi ang mga mata ko at hindi na rin ako makahinga ng maayos. Kinuha ko ang panyo ko mula sa bag ko para panasan ang mga pisngi kong basang-basa ng luha. Gusto kong humagulgol pero pinipigilan ko dahil nasa pampublikong lugar ako.